Ito nga pala yung nangyari sa akin last year. Hi guys, your working student mom is back and alive. So last year, November 2025, pauwi na kami ni Daddy galing trabaho. Nasa stoplight kami sa may Pure Gold Makati nang banggain kami ng jeep. So ayun, umilalim na naman tayo sa bandang gulong. Tapos biglang nag-flashback na lang sa akin nung na-aksidente rin ako noon sa truck. Pinilit namin agad ni Daddy na makaalis sa pagkakaipit dahil rinig na rinig pa rin namin ni Daddy yung gigil ng makina ng jeep at may chance pa ulit kaming maararo. Pagkaalis namin sa pagkakaipit, iyak na ako ng iyak. Naisip ko kasi yung mga anak namin na paano na. Pero salamat pa rin sa Diyos kasi hindi niya kami hinayaang mawala. Buti na lang may dumating agad na rescue at dinala agad ako sa ospital. Masakit din yung katawan ni Daddy at puro galos siya. Pero sa akin talaga yung pinakamatindi dahil hindi ko na magalaw yung balakang ko. Dinala ako sa ospital ng Maynila. Pero dahil wala silang medical legal at medical certificate, nagpalipat kami sa Makati Med. Buti na lang meron kaming HMO at na-covered naman yung mga expenses namin sa ospital. At kahit papano, gumaan yung pakiramdam ko. Pagka-discharge namin sa ospital, dumiretso na kami agad sa may traffic bureau upang makausap yung nakabangga sa amin. Nagkaroon kami ng kasunduan na tuwing Friday magbabayad sila ng danyo sa amin. Pagkatapos ng agreement namin, umuwi na kami ni Daddy. So akala ko makakabalik na ako sa trabaho pero nakaramdam ako ng sobrang pain sa likod ko. Tipong di ko maidiretso yung likod ko kasi sobrang sakit talaga. Akala mo, ban! Dito lang, bigyan. Ani mo na, upo na. Upo nga, dyan. Dyan, tigil mo muna yung sakit dyan. Tigil ka na nga dyan. Tigil mo muna yung sakit para dyan mata, dito ka sa sabi ko, nakakalitin mo niya. Tigil mo muna dyan. Tigil mo muna. So sinugod ulit ako sa ospital kasi hindi ko talaga kaya yung sakit. Halos mangiyak-ngiyak talaga ako at napapasigaw ako. Binigyan lang ako ng pain reliever at sinabihan na bumalik sa Makati Med para magpa-ortho. Pagka-check up sa akin ng doktor, nirequestan niya agad ako na magpa-MRI dahil hindi talaga makita sa x-ray ang problema. Kaya nasikaso agad namin at nagpa-schedule kami agad-agad. Pagkatapos ng procedure, bumalik kami agad sa orthopedic na doktor at nirequestan niya kami na maghanap ng spine specialist. So ang finding, meron akong annular tear sa may spinal disc ko. Napunit siya tapos nag-burst out pa siya sa labas ng spine at yun yung nagkukos ng sobrang pain. Pinapili ako ni Doc kung home medication or confinement pero pinili ko muna mag-home medication dahil may school pa ako at baka hindi na kayanan ng HMO ko. So kahit sobrang sakit pa rin ang likod ko, pinipilit ko pa rin kumilos. Pero with caution pa rin. So nandito kami sa school, umatid lang ako ng seminar para sa OJT. Kasama ko si Daddy. So, ayun. Punta may wheelchair dito sa school. Pinahiram sa akin para makaakyat ako sa penthouse. So, yun lang. Malapit na yung OJT na lang. Sana gumaling na ako. Tapos, OJT tapos. Graduation na. Lapit na. May mga pagkakataon talaga na hindi umaayon ang lahat sa gusto natin. At may mga pagkakataon din na susubukin talaga tayo. Tulad ngayon, malaking adjustment na naman yung kailangan kong gawin para sa sarili ko at sa pamilya ko. Physical at mentally stress. Dahil hindi ako nakakapagtrabaho, paano na yung mga bayarin namin? Idagdag po pa dyan yung nakabangga sa amin na hindi na nagbabayad hanggang ngayon. Pag namamali pa ako ng kilos, sumisipa talaga ng sobrang sakit yung likod ko. Sa video na to, natulala na lang ako at naiyak na lang ako kasi ang laking abala ng ginawa sa amin eh. Tapos, irresponsable pa yung nakabangga. Yung oras sana na nakakapagtrabaho ako at nakakapag-ipon, nakakapasok sa school ng maayos, wala, nasayang lang lahat. Totoo nga pala yun, no? Kahit nag-iingat ka, iba naman yung makakadisgrasya sa'yo. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Nalulungkot ako kasi hindi ko deserve to eh. Naiisip ko pa na parang pabigat ako ngayon sa asawa ko. Pero alam ko sa sarili
sarili ko, nakakayanin ko tong pagsubok na to. At walang anumang makakapigil para hindi ko matupad yung pangarap ko. Message ko nga pala dun sa nakabangga sa amin. Meron tayong pinirmahan na kasunduan at nangako kayo na magbabayad kayo ng danyo sa amin para sa mga panggamot ko. Dahil pinili nyo maging irresponsable, Diyos na ang bahala sa inyo. So yun lang muna.